record na tayo. Tapos, share screen. Yan. 24. So, unahin ko tong 24. This is 10 points of your exam. Sayang din yung 10 points, no? Prince, naririnig mo na ba ako? Prince ng STEM 17. Yes, sir. Yun. Okay. The title of day 24 or the module 24 is all about hypothesis testing for population proportions. Okay, so we have two objectives. Distinguish test of hypothesis. Iba't ibang spelling, no? May I, may E. For population proportion, perform hypothesis testing for population proportion. So, ito po yung pagkuha ng z-value when it comes to population proportions. We have the summation of, p hat minus p subnote all over the square root of p subnote quantity of 1 minus p subnote all over n. Where z is the statistic, p hat is the observed proportion, and the p subnote is the hypothesized, mali yung spelling yan, that is the null hypothesized value, then n is the sample size. When it comes to step number 1, computing the population proportions, p sub o is the very important part of this lesson. Because P sub O, dyan po tayo magre-rely kung ano po yung ating HO at ating HA. Huwag na yan pansinin. So, here are the steps. Same goes with the population mean. So, ano yung step doon sa previous na discuss natin? Parehas na parehas. Ang pinagkaiba lang is proportions yung kukunin natin dito. Yung una, kunin mo yung null and alternative hypothesis. We're going to give you here 2 points. Then level of significance, we have the 2 points. In step number 2, you need to write level of significance, and don't forget to indicate if it is two-tailed or one-tailed, ha? So sabihin nyo dito na part kung one-tailed siya or two-tailed. So, madali lang naman siya i-identify kung one-tailed or two-tailed, no? Depende yan sa directions. Kung may directions, one-tailed. Kung wala, walang nabanggit, automatic po na two-tailed siya. In determining the critical region, that is, we're going to open naman yung table natin. Kung ano yung in-open namin nung last, kung ano yung sinulat ng mga teachers ni proctor sa harap, sa board mismo, yun po yung gagamitin natin, the critical region or the critical value here in proportions. In computing the z value, again, the formula is z is equal to p hat, this is p hat, minus p subnode, all over the square root of p subnode, quantity of 1 minus p subnode, all over, and that is our formula. And herein, so 2 points, 2 points, 2 points, 2 points hanggang sa step 5. So we're going i-exclude na natin si conclusion para saktong 10 points. So decide whether to accept or reject HO. So it's up to you if you're going to use the bell curve. So I recommend to please use the bell curve for you to be able to know para make sure mo din 100% na sure ka kung ano yung gagawin mo, kung i-accept mo ba o reject yung ating HO, no? Yun po yun. So pakita na natin. Mag-solve tayo. Okay, a survey claims that 9 out of 10 doctors recommend aspirin for their patients. And please help me in solving the problem. So, wala akong calculator dito. Kayo magsosolve ng mga problem. To test this claim, a random sample of 100 doctors is obtained. Of these 100 doctors, 82 daw yung na-indicate that you recommend aspirin. In this claim accurate, use alpha 0.05. Okay? Kung papansinin nyo po, may binanggit po dito na 82 at yung 100 doctors. Ibig sabihin po yung 100 na yan, kung kitang-kita nyo naman yung word na random sample, so yung mga given, ang first na gagawin nyo is kunin nyo yung mga given. So n is 100. Then kitang-kita sa problem
na yung P hat mo is 82 all over 100. Yan. Kitang-kita po yan ha sa problem. Na P hat is 82 all over 100. And sir, paano po yung P sub note? Sabi nyo kasi sa discussion, sir, di ba pag may percentage automatic po na P sub note? Tama. Wala kaming nakikita sir na may percentage. Kahit na, tingnan nyo no, may another given doon sa taas, 9 out of 10. Magiging percentage yan mamaya pag dinivide natin. 9 out of 10 is equivalent to 90%. Yan. So, P sub note. Yung 82, kapag dinivide mo yan, since dalawa yung 0, pwede siyang gawing 82% or 0.82 na siya. So, 0.82. Itong 90% magiging 0.90 na yan. Yan. Tapos, yung alpha natin dyan, sabi niya 0.05. Yan. So, una, identify mo muna, no? Lahat ng given. So, bali apat yung given when it comes to proportions and the P hat, P sub note, and the alpha. Then, punta tayo sa step 1. Step number 1, so our HO, and this is our HA. So, tutuldok. HO natin, so para safe ka, gawin mo na lang siyang palaging equal sign. So, P is equal to, kung ilan yung P sub note, yan. So, mag-rely palagi sa ng HA natin at HO sa P sub note or P sub O. Yan. Since HO siya palaging equal yan. So, equals na lang ilagay natin para safe tayo. No? So, 0.90. Ilagay natin 0.90. Next, balikan nyo yung problem kung may direction o wala. Kung yung kikilitasin, kung yung ibabalikan yung problem, walang direction na binanggit, sir. So, lagay natin dito, P is not equal to 0.90. So, 2 points na yan agad. So, punta tayo sa step number 2. Step number 2, ano yung alpha, sir? So, 0.05. So, ang 0.05, tatawagin natin siyang level of significance. Then, the level of confidence is 95%. Okay? Kayong malilito ha. Kapag binigay is alpha 0.05, ibig sabihin, 95% yung kanyang level of confidence. Sir, two-tailed ba or one-tailed? Two-tailed po siya kasi nga yung ating HA is not equal. So, two-tailed na po yan. Okay. Punta tayo sa step number 3, yung critical value na, yung critical region. Critical region. Ang hirap ng controlling yung mouse ko ngayon. Adral na. Step number 3, critical region. So, kompleto na tayo dito. Hanapin nyo na po yung critical value ng 0.05 ng two-tailed. So, palagi namin nahanap to. Tama po ba na 1.96 ang 0.05? Hello? Yes, sir. So, yung critical natin is 1.96. At ano yung 1.645? Is it one-tailed? Yes, sir. One-tailed. Okay. So, yan. So, parang gas-gas na yung 0.05 eh. Laging lumalabas. Ang pinagkaiba lang nila kapag one-tailed, 1.645. Yung two-tailed naman, 1.96. Yan. So, 2 points na yan agad. Next, yung step number 4 naman, yung number 4 natin, gamitin na natin yung proportion formula. So, yung P hat minus P sub note all over square root of P sub note quantity of 1 minus P sub note all over N. So, dito, bigyan nyo ako ng 2 decimal places. So, Z, so, solve nyo na. So, nandun na yung given, oh. So, madali na lang yan. 0.82 minus P sub O is 0.90. 0.90 daw. Tapos, square root ng 0.90. 1 minus 0.90 all over, yung N natin daw dyan is 100. Tandaan, yung square root po, sakop niya yung 100. Ha?
sakop nyo yung buong fraction sa baba. So, 2 decimal places po. What is the answer? Negative 2.67, sir. Negative 2.67. So, negative 2.67. Ayun, no. Punta tayo sa last na step. I-identify na natin kung accept or reject. Since walang direction, sir, ibig sabihin, pwede ba akong pupunta sa left? Pwede ba akong pumunta sa right? Yes, kahit saan po. Pero hindi po magbabago na ang sagot mo sa Z is negative 2.65. Depende na lang sa problem kung sinabi niya doon or absolute value. Or Z is equal to negative or positive. Wala pong mali doon. Ha? Tama po yan. Pero mag-stick kayo sa original na nakuha ninyo. Okay? Kasi dito yung step 5, pwedeng maging negative, pwedeng maging positive ang lahat. Kasi dito natin ma-determine kung accept or reject. Okay? So, step number 5, so, palagi akong gumagamit ng bell curve para mas maintindihan natin ng mabuti kung i-reject natin o hindi. Una, balikan mo yung critical value mo. Yung critical value mo dyan is 1.96. So, bilang ka from the right. So, 1, 2, 3. So, yung 1.96, this is 1, this is 2, this is 3. So, ibig sabihin, yung 1.96 po nandito. Malapit siya sa 2. So, critical value ang tawag dyan. Tapos, yung natira dito, tatawagin natin siyang rejection area. Kapag yung Z value mo, nandyan mismo sa rejection area, ibig sabihin, i-reject daw natin yung HO. Okay? So, negative 2.67, sir, di nasa left siya. Yes, tama. Pero, absolute value ng step 4 is 2.67. And tandaan ninyo, the bell curve is symmetrical. Kung negative 2.65, 67 yung left, punta mo siya sa right. Walang i-disregard nyo yung sign. Okay? Palaging ganun naman. So, 2.67 is nandito, approximately nandito. So, since the Z value falls under the critical value, meaning reject HO natin. So, reject ko si HO. Accept natin si H. A. Yan. So, may 10 points ka na if nakuha mo yung problem. Okay? Next. Sabihin nyo ako, may tanong kayo. Number 1. The president of a university is in need of academic vice president and wants the approval of more than 50%. So, may nabasa ako, sir, na more than 50%. Ibig sabihin po ba, sir, one-tailed? Tama. Sir, may 50% po. May percentage mo. Ibig sabihin po ba? Yun po ba yung PSUB note? Tama po yan. So, PSUB note is 50%. And tandaan, dapat po yung sagot natin, naka-decimal po palagi yan. Next, since more than yan, one-tailed, no? So, sabi niya dito, he wants a statistical significance and absolute value. Yan, no? May absolute value yan, kahit negative, positive, okay lang. Pero palagi namang may absolute value. Kasi yung sa deciding whether if it is reject or accept. So, palagi mong gagawing absolute value if ever na magkasalungat yung critical value mo at depende rin po yan sa directions. Okay? Since more than siya, ibig sabihin to the right. Out of 120, so yung 120 na yan yung n natin. Yan. Tapos, may 55 kayo. Pag may 55 kayo nabasa, yun yung p sub, ay p hat na yan. 55, divide mo sa n. This 120. Tapos, yung 55 divide 120, 4 decimal places na lang if mayroong 4 decimal places po. Sir, 0.4583. 0.4583, sir. Thank you. Tapos yung alpha, sabi niya dan 0. Sabi niya dyan is 0.05. So, kompleto na tayo. Pwede na tayong mag-step 1. Madali na lang to. Step 1, balikan mo yung piece of note. So, yun yung HO natin. HO natin is P is equal to 50% daw. So, 50% or 0.5
Same. Tapos, yung ating alternative, P more than yan, kaya greater than 0.50. Yan po yun. Safe na yan kapag equal na yung sagot mo sa HO. Tama na yan. So, step number 2. So, alpha, sabi niya dyan, 0.05. Tapos, one-tailed siya, sir. Tama, one-tailed. So, sinabi kanina ni Prince kapag one-tailed siya ng 0.05. So, 1.645. Sir, saan po galing yung mga 1.96 sa table? O, open din namin yun, ha? So, 1.645 is the critical value. Critical value is 1.645. So, let's move on to step number 4. Step number 4, we're going to solve na po si proportion. Ang P hat natin is 0.4583 minus 0.5 square root of 0.5 times 1 minus 0.5 all over yung n natin dito is 120. So, bigyan nyo ako ng 2 decimal places sa z value natin. Yes? Negative 0.91, sir. Negative? 0.91. Okay. Negative 0.91. So, punta tayo sa last na step. Step number 5. Step number 5, draw tayo ng bell curve. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Sabi niya doon, more than. So, ibig sabihin, sir, more than, dapat punta tayong right. Yes po. Pwede kang pumunta sa right, pwede kang pumunta sa left. Kasi, ang importance lang naman ng bell curve is, i-identify lang natin kung reject or accept. So, disregard palagi ang sign, no? Kasi symmetrical sila eh, from right to left, symmetrical yung mga yan. So, 0 ito, punta akong right, yung 0.91, sir, negative, dapat nasa left, di ba? Disregard mo lang yung sign. Kasi, i-decide natin kung i-accept ba natin or not. So, 2, 3. So, ilagay ko yung critical value. Yung critical value natin is 1.645. So, nandito yung critical value. No? Tapos, ang tawag natin sa left, most of the curve is the rejection area, yung nakadilaw. Tapos yung z-value mo, yung nahanap nating z-value is 0.91. So, hindi niya na-reach po si 1. So, nandito siya. Kung papasinin ninyo, wala siya sa rejection area. Ibig sabihin po, i-reject natin si HA. So, reject HA. This is the time na i-accept na natin si HO. Yan. So, ibig sabihin, wala pong significance, no? There is no significance dito sa problem na to. So, accept HO. Yan. That is number 1. Ay, number 2 na to. Nauna pala. Ito yung number 1. So, ito yung sagot sa number 2. Accept HO. Next. Suppose the national unemployment rate is 3.5%. Yan. So, may nabasa kayo ulit na 3.5%. P sub note na yan agad. So, P sub note is 3.5%. So, kalimutan ha, yung 3.5% hindi po yung decimal form. So, ang decimal form ng 3.5% is 0.35. 0.0035. Tapos, yung P hat natin dyan, kunin mo lang yung 22 all over kung ilan yung N. Yan, 450. So, what is the 4 decimal places of 22 divided 450? Sir, 0.0489. 0.0489. Yan. So, 0.0489. So, yung N natin binigay na 450. Tapos, yung ating alpha is another 0.05. Agas-gas lamay. Okay. Tapos, tuloy mo yung pagbabasa. Kung county officials apply the state aid based on the claim that the local unemployment rate is higher. So, may word na higher, automatic po na one-tailed. One-tailed siya.
So, step number 1. Step number 1, yung HA natin, HO natin, palaging nagre-rely sa piece of note. So, ibig sabihin po, yung P natin is equivalent daw siya 0.035. Yan. Tapos, yung HA natin, since higher, so greater than ulit. 0.35. Tapos, dito tayo sa step 2. So, kunin mo yung alpha, 0.05. Tapos, 1 tailed. So, paano pag hindi ko po nalagay yung 1 tailed sa exam? So, di 1 point ka lang. So, step number 3. Sir, paano ko po malalaman kung 1 tailed? May direction po higher. Pag wala kayong nabasa na mga ganyan, 2 tailed na siya. Walang direction, 2 tailed. Non-directional. This is 1 tailed, ibig sabihin directional. So, what is the critical value of 1 tailed of 0.05? Sinabi na natin yan kanina na 1.645. Yan. 1.645. So, dito tayo sa step 4. Step number 4, yung ating z value ng proportions. Hindi ko na isusulat yung formula ha. So, 0, yung ating p hat, yung p hat natin dito is 0.0489 minus 0.035 all over square root of 0.035 tapos 1 minus 0.035 all over 450. So, bigyan nyo ako dito ng 2 decimal places. 1.60. Ilan? 1.60. 60. Yan. So, 1.60. Step 5. Drawing tayo ng bell curve. Kitang-kita nyo naman na hindi umabot yung 1.60 sa 1.645. So, reject CHA pag ganyan. Kita ko lang dito na para mas maintindihan ninyo. 1, 2, this is 3. Ay, bakit ko nilagyan ng ano. This is 1, this is 2, this is 3. Yung 1.645 na critical region, bike value yung nalagay ko dyan. Critical, this is the critical region or critical value. Tama, critical value naman. Ito yung z value. Tama pala yung sinulat ko doon. So, yung 1.645 approximately nandito. So, ibig sabihin, rejection area ito. Then, yung 1.60, hindi siya dapat lalagpas sa 1.645. So, simple lang. So, reject. Sinong i-reject? HA, sir. H. Alternative. Then, accept. Accept natin si HO. As long as yung ating critical value is hindi po siya nag-falls under the critical region, accept mo palagi si HO. Next. So, yung last problem natin sa ating day 24. So, given natin, nandyan na, n is 750, 92 are left-handed. Sir, anong direction nito? Is it less than because of the word left? Hindi po. Kasi yung parameter natin is left-handed ang pinag-uusapan. Hindi po yan direction, ha? So, dito tayo sa P sa P hat. P hat is so 92. Kunin mo yung 92. Tapos 750. So, 4 decimal places po. What is 92 divided for 750? 0.1227. Okay, 0.1227. 1227. Then, yung piece of note, kung may nakikita kayong percentage, kunin nyo na agad. Is equivalent to 10%, that is 0.1 or 0.10. Parehas lang. Tapos, yung alpha, A, yung N nandun na. So, step 1 agad. Step number 1, yung HO, tapos HA. So, yung HO natin, P is equal to 0.10. Since walang direction yan, so not equal to 0.10.
Tapos, punta tayo sa step number 2 again. Step number 1, the HA is not equal because the problem has no directions. Step number 2 po is the alpha is already given 0.05 and 2 tilde siya. Yan. Then, what is the critical value, guys? 1.96. 1.96. Thank you. 1.96. Step number 4 does proportion. Well, yung ating p hat is 0.1227 minus 0.10. So, all over 0.10 quantity 1. Ay, nagtabi yung minus sa 1. Yan. So, 1 minus 0.10 all over 750. So, give me 2 decimal places for your final answer here. 2.07. 2.07. Yan. Thank you. So, step 5. Step number 5, decide natin. So, yung critical is 1.96. This is 1, this is 2, this is 3. So, 1.96. Nandito po. Tapos, nandito yung ating critical ay Z value. So, nandun siya sa rejection area. Nasagasaan siya ng rejection area. So, ibig sabihin, accept. Sinong i-accept? Sinong i-accept? Alternative. Very good. HAC. Alternative. Then, reject natin si HO. That is day 24. So, 4 yung problem na binigay. So, that is more than enough na kasi iisa lang naman yung problem na ibibigay namin sa exam. Okay? Ito po, 1, 2, 3, 4. Yeah. So, tinuruan ko lang yung technique kung paano kunin si piece of hat. Ay piece of note. Pag may percentage, piece of note. Next, let's move on to day 25. Save ko lang muna tong PowerPoint na to. Send ko na lang mamaya. Next, dito tayo.